Ang lihim ng mga specialist, paano binago ng bagong kabanata ng Hunter x Hunter ang ating pag-unawa sa NEN? Isang bagong pananaw sa NEN ang ipinanganak, at maaaring ang pinakamalaking misteryo ng Hunter x Hunter ay matagal nang nakatago sa harap natin. Sa pinakabagong batch ng Hunter x Hunter, muling binago ni Yoshihiro Togashi ang mga pundasyon ng NEN. Sa pamamagitan ng mga pahayag ni Morena Prudo, o mas tama, ng kasalukuyang Morena Prudo, nabuksan ang posibilidad ng tinatawag na secret specialists, mga taong may potensyal bilang specialist ngunit hindi kailanman namamalayan. Sa artikulong ito, isinasalaysay at nirephrase sa Tagalog ang teoryang ito, pinapalalim ang diskusyon, at tinatapos ang kwento sa isang lohikal at makabuluhang conclusion. Ang revolusyon ng NEN at ang mga lihim na specialist. Ang pinakabagong mga kabanata ng Hunter x Hunter ay tila tuluyang yumanig sa matagal na nating pag-unawa sa NEN, lalo na sa kategoryang tinatawag na specialization. Lumalakas ngayon ang hinala na ang mundo ng Hunter x Hunter ay puno ng mga lihim na specialist, mga taong hindi man lang alam na may kakaiba silang likas na potensyal. At kung totoo ito, maaaring ito ang susi sa pagpapaliwanag ng ilan sa mga pinakamatagal ng misteryo sa serye. Ang impormasyong ito ay nagmula kay Morena Prudo, isang morena, pero hindi ang orihinal. Sa isang eksenang tila casual lamang habang naglalaro siya ng baraha kasama si Borksin, bigla niyang ipinaliwanag kung ano ang tingin niya sa mga specialist. Ayon kay Morena, simple lang ang konsepto, sobrang kapaki-pakinabang ang pagiging specialist. Ang ibang NEN types ay may malinaw na limitasyon, halimbawa, nahihirapan ang mga transmuter na matutunan ang manipulation. Ngunit ang mga specialist, wala raw ganitong hadlang. Kung may negatibong aspeto man, iyon ay ang posibilidad na hindi nila namamalayan na specialist pala sila. Dahil dito, maaari silang mag-focus sa ibang affinity, magsayang ng oras at aura, at kalaunan ay pagsisihan ito. Nangyayari raw talaga ito. Kung alam mo raw agad na specialist ka, maaari kang magdisenyo ng kakaibang kakayahan, mga abilidad na hindi kabilang sa kahit anong affinity, o kaya'y hybrid na karaniwang mangangailangan ng mataas na antas, ng pagsasanay sa maraming NEN types. Dalawang NEN bombshell mula kay Morena. Dalawang napakalaking revelasyon ang ibinato ni Morena. Una, may implikasyon na may mga specialist, na sobrang nagpo-focus sa isang affinity, hanggang sa parabang iyon na mismo ang kanilang pagkatao sa NEN. Halimbawa, kung ang isang specialist ay puro suntok at pisikal na lakas lang ang inaatupag, gagamitin niya ang kanyang NEN sa istilong enhancer, sa paglipas ng panahon, dahil limitado ang aura at oras ng pagsasanay, may kukulong siya sa ganitong output. Sa puntong iyon, halos wala ng kaibahan kung tawagin man siyang enhancer, kahit na specialist talaga siya, nasayang ang mas malawak na potensyal. Ikalawa, at mas kontrobersyal, sinabi ni Morena, na ang mga specialist ay kayang baliwalain ang NEN ring. Ito ay taliwas sa dati nating alam, ayon sa lumang paliwanag, ang specialist ay sakop pa rin ng parehong efficiency rules, mula sa posisyon nila sa NEN ring, 40% lamang dapat ang efficiency nila sa enhancement. Ibig sabihin, kung pareho ang aura investment ng isang specialist at enhancer sa isang enhanced punch, mas mahina ang resulta ng specialist. Ngunit ayon kay Morena, hindi ito totoo. Para sa kanya, walang limitasyon ang mga specialist. Isa silang joker card sa NEN system, kaya nilang magmukhang kahit anong affinity sa pinaka-basic na antas. Ngunit ang tunay nilang lakas ay nasa paglikha ng mga kakaiba at komplikadong hybrid abilities. Kanino ba tayo maniniwala? Dito pumapasok ang tanong, alin ang tama? Sa karamihan ng shonen, karaniwan ang tinatanggap bilang katotohanan ang sinasabi ng mga karakter tungkol sa power system. Ayaw ng mga author na lituhin ang mambabasa. Pero si Yoshihiro Togashi ay hindi karaniwang mangaka. Ang NEN ay umuunlad na parang agham sa totoong mundo, may teorya, may pagtatalo, at may pansamantalang pagtanggap, pero bihirang may absolutong katotohanan. Halos lahat ng nalalaman natin tungkol sa NEN ay nasa antas lamang ng accepted theory. Ito ang nagbibigay kay Togashi ng kalayaan.
Kapag may tila salungatan, palagi niyang may takas, hindi pa naman talaga natin lubos na nauunawaan ang NEN. Ang ebolusyon ng NEN affinities, isang magandang halimbawa nito ay ang ideya na iisa lamang ang NEN affinity ng isang tao mula kapanganakan. Sa mahabang panahon, ito ang tinanggap na katotohanan. Ngunit kalaunan, ipinakita ni Togashi na maraming karakter ang may dual affinities. Sa kanyang sariling diagram, makikita sina Kite, Ikalgo, at iba pa na nasa pagitan ng dalawang uri. Mas mahalaga rito ang paliwanag, ang mga dual affinity user ay, kadalasang nagkakaroon ng bias sa isa sa kanilang mga affinity habang tumatagal, at higit pa rito, ang posisyon ng isang tao sa NEN ring ay maaaring magbago, depende sa pagsasanay, kapaligiran, pag-iisip, at personal na hangarin. Hindi sapat ang pagbabagong ito para gawing conjurer ang isang enhancer, pero para sa mga specialist, may saysay ang ideya ng malayang paggalaw sa NEN spectrum. Dagdag pa rito, walang ganap na maaasahang narrator pagdating sa NEN, minsan, parang horoscope lamang ang paliwanag, tulad ng kay Hisoka o ng mga pisikal na obserbasyon ng iba. Minsan pa nga, agad-agad na kinokontra ang impormasyon, isang pahina lang ang pagitan ng pagsabing, hindi mo mababago ang affinity mo, at mas malamang na maging specialist ang mga manipulator at conjurer sa hinaharap. Ibig sabihin, posible ang pagbabago. Dito pumapasok si Kurapika. Sa diagram ni Togashi, malinaw na siya ay nasa pagitan ng conjurer at specialist, at sa pamamagitan ng Emperor Time, napatunayan niya ang isang mahalagang bagay, posibleng maabot ng specialist ang 100% efficiency sa lahat ng affinity. Oo, may kapalit. Bawat segundo ng Emperor Time ay katumbas ng 1 oras ng kanyang buhay. Isang mabilis ngunit napakamahal na shortcut. Ngunit ang punto ay ito, kaya niyang gawin. Kung kaya ni Kurapika, hindi siya nag-iisa. Ang huling piraso ng palaisipan, ang mga secret specialist. Dito natin binubuo ang huling conclusion, kung ang mga specialist ay may kakayahang magbukas ng lahat ng affinity, kung may sapat na kondisyon, sakripisyo, o pagkaunawa, posible na maraming tao sa mundo ng Hunter x Hunter ang specialist na hindi kailanman naging ganap. Mga taong nagmistulang enhancer dahil sa pisikal na pamumuhay. Nagmukhang conjurer dahil sa takot at kontrol. O naging manipulator dahil sa pagnanais na mangibabaw. Ngunit sa kaibuturan, sila ay may mas malawak na potensyal. Ang tunay na trahedya ng pagiging specialist ay hindi ang limitasyon, kundi ang kamangmangan. Sa huli, ang NEN ay hindi lamang sistema ng kapangyarihan. Isa itong salamin ng pagkatao. Ang sinasabi ng bagong revelasyon na ito ay simpleng ngunit malalim, ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pagkilala sa sarili. Ang mga specialist ay hindi nilikha upang sundin ang mga patakaran, sila ay nilikha upang lampasan ang mga ito. At marahil, sa mundo ng Hunter x Hunter, ang pinakamalakas na NEN user ay hindi ang may pinakamalaking aura, kundi ang may lakas ng loob na tuklasin kung sino talaga siya.